Ayan. For this morning is how to overcome the anxiety. Makibukas po kayo sa akin sa Philippians 4, chapter 4, verses 6 to 7. Ayan. Basahin natin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pagpalain po ang pagkabasa ng Diyos. Tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, Father in Heaven, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat Panginoon sa muli na pakinig ng iyong banal na salita. Lord, remind us, Panginoon, na itong pag-uusapan namin ay yung kapahayagan ay makapagbigay sa amin ng kaluwakan ng isip, Panginoon, at kapayapaan, Panginoon, nagmumula sa inyo, Lord God. Maraming po salamat na naangkin po namin ang katagumpayan na aming naasang, Panginoon, para sa inyo, Lord God. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ng Kristiyano ay sumigaw ng Amen! Amen! Hindi natin kayang kontrolin lahat ng nangyayari po sa paligid natin. Amen po? Pero maaari nating piliin kung kanino natin ito dadalhin ang mga nangyayari sa loob natin. Amen po? First po, anxiety is real. Ayan. Ano nga ba ang anxiety? Narinig natin yan, di ba? Anxiety, depression, may mga mental health na umiikot, di ba? Mga mental health professors, mga speakers, mga natutalk, di ba? Yung mga podcast, isa yan sa mga way na ayaw mo nang kausap, pero gusto mo lang may makakarinig ka, meron kang pinapakinggan, di ba? So, anxiety is real, but it doesn't have to rule us. Sabi nga sa Philippians chapter 4:6, do not be anxious about anything. Huwag kang mag-alala, mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin. Church, maging totoo tayo. Ilang beses mo na pong sinabi yung, Lord, paano na? Paano kung may mangyaring masama? Lord, paano kung hindi ko kayanin? Yan, yung mga questions natin. Paano kung hindi maging okay ang lahat? Paano kung mawala sa kontrol ko? Minsan, Christians, lahat tayo, kahit po tayo Christians, ay nakakaranas pa rin tayo ng anxiety, pagkabalisa. Minsan, guilty pa tayo dahil isip natin, Christian ako bakit anxious pa rin ako? Diba? Akala mo kapag Christian ka na, ay accepted ka na sa anxiety, sa pagiging anxious. Yan. Pero tandaan natin, ang pagkakaroon po ng anxiety ay hindi nangangahulugang wala kang pananampalataya. At ano ay hindi kung mararanasan ba natin ang anxiety. May mga chance ba na naranasan natin anxiety as a Christian? May mga chance ako, na-feel ko siya, na hindi siya basta-basta, pero kaya mo siyang kontrolin sa magitan ng tulong ni Jesucristo. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin kapag dumating ang anxiety? Nung dumating ito sa akin, noong mga times na way back, siguro kung anong year yon, di ba? Sabi ko, Lord, ikaw bahala, di ba? At hindi ko kaya mag-isa itong nangyayari sa akin. In fairness, dahil na meron tayong Christ sa loob natin as a Christian, hindi natin kailangan hayaan na kontrolin tayo ng takot. Dapat natin dalhin ang takot natin kay Jesus. Anxiety often sounds like, first, paano kung may mangyaring masama? Sabi kanina. Paano kung hindi ako enough? Ayan. May mga narinig tayo, no? Mga kaliwa kanan na pandinig, narinig natin. Hala, nagot ka. Diba? Kailangan mo na pa-consult.
Paano kung mawalan ako ng trabaho? Di ba? Mga takot yan eh. Paano kung mawalan ako ng income? Di ba? Isa sa mga takot yan. Kahit anong ages pa yan. Di ba? Paano kung magkasakit ang family ko? Ready ka ba kapag magkasakit ang isa sa mga miyembro ng pamilya mo? Meron ka bang extra? Diba? Isa sa mga takot yan. Paano kung hindi mangyari ang mga pinag-pray ko? Sobrang takot, no? Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Lord, kailangan namin to eh. Bakit wala pa? Hindi niyo pa nabibigay. Paano kung hindi ko kayanin ang responsibility? Mga katanungan na may puno ng takot sa puso. Sometimes our mind creates problems that haven't yet. Meron tayong mga pinag-iisipan or naiisip, nabubuo imagination. Di ba? Sabi nga, imagination mo ang limit. Di ba? Noong mga 90s yan. We suffer twice. Once in our imagination. And again, in reality. So, di ba? Pag-isipan natin, dapat bago natin isipin siya, kailangan natin, Lord, kailangan ko ba itong isipin? Kailangan ko ba itong matakot ba ako dito? Or kabahan man ako dito? Ang sabi po ng Diyos ngayong umaga, bring it to God. Ibigay, dalhin, isurrender natin lahat kay Jesus. Bring your anxiety to God. Philippians chapter 4:6 pa rin. In every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Pansinin natin yung instruction ni Paul dun sa ating teksto. Huwag mong dalhin mag-isa. Dalhin mo sa Diyos. Yung ikaw, ay, ako na lang mag-isa. Kaya ko ba ito mag-isa? Hindi po nyo po kaya yan mag-isa. Sabi nga, in every situation, hindi lamang kapag malaking problema, hindi lamang kapag may emergency, hindi lamang kapag wala ka ng ibang options. In every situation, sa lahat po ng pangyayari, sa lahat man ng dako. Pwede mong sabihin na, kanina yung mga paano, no? Ngayon, sabihin mo, Lord, kinakabahan ako. Lambingin mo ng konti, merong konti. Kung hindi ka malambing, Lord, hindi ko alam to ikaw na bahala. Diba? Yung mga feelings natin, pwede mo siyang sabihin into words. Diba? Maging specific ka sa sinasabi mo sa Lord, paano mo siya ibibigay. Diba? The way na magsalita ka, the way na gawin mo yung action, into action. Diba? Lord, pagod ako. Pagod na ako. Pwede mo sabihin, Lord, natatakot ako. Diba? Natatakot ako sa bukas, ano man ang ulam namin, kung ano man ang kailangan namin. Diba? Nakakatakot. Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari sa bukas. At alam niyo po, hindi kailangan ng Diyos ng perfect prayer. Di ba, meron tayong mga pattern, may sinusunod tayong pattern. Hindi kailangan na maganda yung words, di ba? Kailangan maganda yung pronunciation mo. Hindi kailangan na, okay na to, alam naman ni Lord yan di ba? Ang gusto po ng Diyos ay totoong puso, totoong honest heart na nanggagaling sa atin. Paano natin siya ibibigkas through prayer. Prayer is not pretending that everything is okay. Prayer is saying, Lord, hindi ko kayang hawakan lahat. Kaya ibinibigay ko na ito sa iyo lahat. When you carry too much, ayan, meron tayo dito. Share ko lang ito. Siguro sa mga pinag-uusapan natin habang nalidiscuss tayo, ano nga yung kinakatakutan ko? Ano kaya yung mga bagay na kinakabahan ako? Ano kaya yung sasabi ni Ate May na anxiety? Ayan. Quick sharing lang po. As an eldest,
kung ano mang elders ang kailangan yung maisip. Sanay po ako na umako ng lahat. Sa family, sa work, sa responsibilities, even sa ministry. Maraming bagay na gusto ko maayos, di ba? Gusto ko okay na lahat. Gusto ko ako ang gumawa. Gusto ko ako yung the best among the rest nga, sabi nga. Gusto ko walang may iwan. Gusto ko lahat kasama. Gusto ko lahat okay. Kapag nasa isang tabi ka, ayaw kong mag-isa ka dyan. Gusto ko mag-hi lang ako sa'yo. Gusto ko makita yung sweet smile mo. Diba? And sometimes, hindi ko namalayan na habang inaasikaso ko ang lahat, nasasabi ko, kung saan man yan, sa work, sa family, sa kung ministry, ako naman pala ang naubusan ng lakas. May mga seasons po na maraming iniisip, responsibilities, work, family, ministry, future, ayan. Yung mga decisions, ayan. At dahil sanay po akong maging strong, minsan po ang hirap aminin, pagod din ako. Natatakot din ako. Hindi ko rin alam ang sagot, pero doon ko mas natutunan, being strong doesn't mean carrying everything by myself. Sometimes the strongest thing we can do is kneel down, lumuhod, and say, Lord, I surrender. Hindi ko kayang kontrolin lahat. Ikaw na po ang bahala. And I realized, hindi naman kailangang mawala muna lahat ng problema instant bago ako magkaroon ng kapayapaan. God can give peace even while the situation is still chaotic. Habang mabigat, habang hindi mo ma-explain yung words, di ba? Kaya kang bigyan ng kapayapaan ng Lord kapag ikaw ay kumatok sa Kanya. Kaya po ito yung natutunan ko habang yung mga when carrying too much. Ayan. Hindi ko kailangan maging strong enough for everything because I have God who is strong enough for everything. So, please replace your worry with prayer. One simple progression po, kapag tayo po ay nag-aalala, worry, tayo po ay manalangin. At kapag nagsimula ka manalangin, isurrender mo ito sa Lord. Ibigay mo ito sa Kanya lahat. And after that, tingnan natin kung magkakaroon ka ng kapayapaan. Huwag mo sabihin lang na, ay, sabi niya, no, mag-pray tayo, sige, pray tayo. Sasabihin mo, ganyan lahat-lahat. Ang gusto po ng Lord, totoong puso by surrendering everything to Him. Kapag ang worry ay nagsasabing, what if? Ang prayer ay nagsasabing, God, I trust you. Kapag ang worry ay nagsasabing, kailangan kong kontrolin ang lahat, ang faith naman ay nagsasabing, God is in control. Kapag po ang worry ay nagsasabing, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ang faith po, ang pananampalataya ay nagsasabing, I know who holds tomorrow. Amen? 1 Peter chapter 5:7 po, sabi doon, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Hindi sinabi, itago mo ang anxiety mo. Sa'yo lang yan, sige. Huwag mong pamigay, huwag mong ilabas. Huwag mong ano. Hindi sinabi, kaya mo yan mag-isa. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 5:7, cast it on Him. Ibigay mo po sa Kanya. Huwag mo lang isipin ang problema, ipag-pray mo po ito. Huwag mo lang paulit-ulit na i-replay sa isip mo, i-release mo sa Diyos. Huwag mong hayaang ang
ang worry ang magiging pinakamalakas na boses sa isip mo, let God's word speak louder. God's peace doesn't always change the situation. It changes us. Diba after the lesson, after the problems, after the mga fears, worries natin, masasabi ka after that, ay, kaya ko pala. Ay, yun lang pala, sinisiw lang pala yun, you know? Sabi sa Philippians chapter 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napakagandang promise na ito. Hindi po sinabi ni Paul, God will remove your problem or God will remove every problem. Ang sabi po, the peace of God will guard you. Hindi po sinabi ng Lord kapag naging Kristiyano ka, wala kang problema. Marami nga nagtatanong sa akin, Ate May, bakit ganun? Nung naging Christian ako, ang daming problema, sunod-sunod, ang daming mga struggles na hindi mo kayang, hindi mo alam kung paano. Pero nung after that, natawa na naman siya. Ang galing, after ilang years, andun yung answered prayer. Kasi sabi nga, God will remove every problems. Hindi sinabi po yun. Ang sabi po, the peace of God will guard you. God's peace does not always mean wala na pong problema. Kapag ka, sasabi natin, Lord, bigyan mo ako ng peace. Di ba? Kapag sinabi natin na, ano yun? Bigyan niyo po ako, Lord, ng mahabang pasensya. Nung pagpunta ko sa school, ang haba ng pila. Tinest lahat ng pasensya ko. I hate lines kasi talaga ako in lines. Ayoko talaga nun. God peace does not always mean walang ng uncertainty. Wala ng difficult days. Instead, it means peace in the middle of problems, faith in the middle of uncertainty, strength in the middle of weakness, and hope when we don't know what's next. Imagine natin yung kapayapaan sa yung last natin pinag-usapan lang sa kapayapaan sa bangka. Diba? Imagine po natin ang isang boat na nasa gitna ng bagyo. Ayan, kakagaling na natin sa bagyo, diba? Kamusta po ang bagyo? Nagdudulot po ito ng Umalis naman siya. Umalis na siya, no? Salamat naman. Diba, nakita na natin haaring araw. Pag may bagyo po, kinakabahan tayo, tama? Kasi ano ba yan? Magpapayo na naman ako. Dala ko ba yung payo ko sa bag ko? Di ba? Mga ganun, di ba? So, malakas ang hangin kapag may bagyo. Malalaki po ang alon sa dagat kapag may bagyo. Maingay. Di ba? Hindi siya magandang pakinggan yung dalampasigan. Malakas po yung ingay. At nakakatakot. Try mo po mag-swimming sa loob ng sa may dagat na may alon. Try nyo lang po. Nakakatakot kaya. Pero kung kasama po natin si Jesus sa bangka na yun, hindi mo tayo matatakot. Dahil may kapayapaan po kahit may bagyo. Church, tandaan po natin, peace is not the absence of a storm. Peace is knowing who is with you in the storm. Guard your mind, guard your heart and mind, sabi sa Philippians 4:7. God's peace will guard our hearts and our minds. Bakit po pareho? Dahil ang anxiety po madalas nagsisimula po sa isip. Tama? Bago yan dumating sa puso natin, isip muna no? And eventually po, nakaka-apekto po ito, nagbibigay ng effect sa ating puso. Nagsisimula sa salitang, paano na? What if? Baka na, ano? No? And eventually, natatakot na ako.
Yung kaninang what if, ngayon, nagiging sabi mo, lo, natatakot na ako. Kaya kailangan nating bantayan ang mga iniisip natin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, sabi po dito, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Is this thought producing faith or fear? Yung sinasabi ba natin or iniisip ba sinasabi sa isip natin ay nagbibigay ito ng pananampalataya or takot lang? Next, is this something I need to surrender to God? Yung iisipin ko ba? Kailangan ko ba agad itong sabihin kay Lord? Everything po, in every situation, sabi po. Am I trusting God's promises or my worst case scenario? Hindi lahat po ng naiisip natin ay kailangan paniwalaan. Huwag natin agad sabihin na pag sinabi maganda, ay, ang ganda mo. Totoo mo talaga. Tapos makita mo, no, may muta ka, hindi ka pa nakapagsuklay, di ba? Bruha ka, sorry, bruha. Some thoughts need to be surrendered, not entertained. Kapag hindi mo po kaya, huwag mo nang entertain. I-surrender mo na agad-agad. Choose God's presence over control. Isa sa pinakamahirap pong tanggapin. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat. As an elders po, ang hirap hindi kontrolin lahat. Pero pagka may tulong ng Lord, lahat po gumagaan. Hindi natin kayang kontrolin yung bukas. Bukas, ano kaya bukas? Monday, may pasok. Hindi natin alam kung ano yung magiging ulam natin. Hindi natin alam kung ano magiging lesson sa school. Hindi natin alam kung ano magiging task natin, additional tasks natin sa work. Magagawa ba natin yung report, di ba? Matapos ba natin lahat, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin kayang kontrolin yung other people's decisions. Decision nila yan, hayaan mo sila. Huwag ka nang sumausaw, yung decision mo na lang yung gawin mo. Every circumstances, every outcome, everything that happened around us, hindi po natin yan kayang kontrolin mag-isa. Pero may isa pong bagay tayo maaaring piliin. Tanong niyo po, ano po yun? Kung kanino tayo magtitiwala. Surrender does not mean giving up. Hindi mo sinabi na pag sinurrender mo, binigay mo na lahat. Okay, hands up. Tapos na ako. Surrender means, Lord, gagawin ko ang part ko, pero ipagkakatiwala ko sa iyo ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Gawin mo ang kaya mong gawin, di ba? Then leave the rest to God. May sasabi nga, di ba, na motto or kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibigay mo lahat ng best input mo, the best effort mo, the best feeling mo, ibigay mo lahat. Pero kapag hindi na kaya, ibigay mo na lang sa Lord. Diba? Siya nang bahala. May mga times nga na may plano ka, pero nangyayari, di ba, hindi nangyari, pero pagka binigay mo kay Lord, mas best plan pa pala. Meron pa palang hihigit pa dun sa plano na meron ka. Practical ways to overcome anxiety. First po, ito na yung mga practical ways how to overcome our anxiety. First, pray before you panic. Bago ka magreklamo, bago ka mag-isip ng kung ano-ano, just pray. Sabihin mo lahat kay Lord. Yung bigat, yung inis, di ba? Yung kung ano mang feeling na meron ka,
ibigay mo sa Kanya. Kapag may problema po, pause. Tumigil ka. Then, pray. Manalangin. Huwag agad po mag-react. Bago ka mag-overthink, talk to God. Second, yung first po natin is pray before you panic. Second, surrender what you cannot control. Sabihin mo kay Lord kung ano ang talagang kinakatakutan mo. Huwag kang mahiya sa Kanya. Yung mga taong hindi mo masabi sa tao, diba? Ibigay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Hindi ka niya i-judge. Hindi ka niya husgahan. Sabihin mo, Lord, ito po yung kinakatakutan ko. Ito po yung fear ko. Blah, 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 blah. Ayun naman. Sinabi mo na, Lord, ito ang worry ko. Ito po yung mga alalahanin ko. Bigat, no? Kausapin mo siya. Normal. Na nakapikit. Na walang hawak kung ano man. Just close your hands, sabi nga. Pag sinabi ko sa mga kids pagkahapon, okay, number 4. Kapag anong ginagawa kapag number 4? Nakatayo. Diba? Pagkatayo po yung mga, isa sa mga paggalang po yun eh, pag nakatayo, hindi po nakaupo. Kung sobrang bigat na po yun, luhod ka, daba ka, ibigay mo sa Kanya. And next, pag nakatayo sila, next? Close your eyes. Ipikit mo yung mga mata mo. Alisin mo yung mga distraction mo kapag nag-pray ka. Diba? At kapag next naman sabi, bow your head. Huwag kang titingala, Lord, ito yung worry ko, ito yung kinakatakutan ko. No? Bow your head. And last, close your hand. Diba? Para wala kang kung ano mga hawak-hawakan dyan. Diba? Parang yung as in yung focus mo. Di ba pag na-meditation po, naka-close yung hands. As in, walang mangyayari. Or ano ba tawag doon? Walang distraction na nagaganap. So sabihin mo sa Kanya, lahat yun. Lord, ito ang hindi ko kayang kontrolin. Yung fear, yung worry, at yung hindi mo kayang kontrolin. Then say, I surrender it to you. Third, fill your mind with God's Word. Testimony pa lang, sinasabi na sa atin. Equipping na saint pa lang, sinabi na sa atin. Diba? Lahat ng mga ibibigay or hahayaan mong pumasok sa isip mo, kailangan with God's Word. Gospel. Salita po ng Diyos. At saan po natin yun maririnig? Sa church. Diba? Matthew 6:33. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Baka may mga times po na tawag dito, di tayo, nababaliwala natin or hindi na natin naalala yung memory verse na sa puso natin. Kasi sa sobrang distraction, sobrang mga problema na dumarating, diba? Kung puro po negative news, negative thoughts, at worst case scenarios ang pinapakain natin sa isip, natural po na lalakas ang takot na meron ka. Puro negative yun eh. Anong laban natin dyan? Diba? Kaya kailangan po bilang Kristiyano, bilang Christian believers, kailangan natin ng Word of God. Kanina, di ba, pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. 2 beses tayo nakinig ng salita ng Diyos. Tingnan natin kung hindi pa puno yan. Diba? Fill your minds. Mind lang. Sige, mind. With God's Word. Don't allow fear to be the loudest voice. Let God's Word speak louder. 4, practice gratitude. Notice po natin yung Philippians 4, chapter 4, verse 6 connects. Prayer plus petition plus thanksgiving. Habang humihingi po tayo, matuto rin po tayong magpasalamat. Instead of, Lord, ano ba ang kulang?
Binigay na nga sa'yo, di ba? Lord, ano ba yung gusto mo pa dito? Ano ba yung ano mo? Ano ba kailangan mo bigay? Ano ba ang kailangan ko? Ano ba yung gusto ko? Dapat matunan po natin, learn to say, Lord, salamat sa mga ginawa mo na at gagawin mo pa. Thank Him, kung ano yung mga iisip natin, thank Him for life, yung buhay natin, pagkagising natin sa umaga kanina. Bigay natin unang-una sa Kanya. Nung chance na mga nag-iisip ako na, sabi ko kaya kay pastor or nadidesire kaya ni pastor na maghapon na lang. Para kasi nahihirapan pagka gising sa umaga. Pero sabi nga unahin mo ang Diyos sa kahit anuman, kahit sino man. So, thank Him, naka-receive na agad ako ng sagot dun sa tanong ko yun. Thank Him for family. Habang kasama mo po yung pamilya mo, be grateful. Kasi pag tumingin ka sa labas, hindi nila kasama ang mama nila, hindi nila kasama ang papa nila, mga ama at ina nila, yung mga kapatid nila, di ba? Magpasalamat tayo habang kasama mo po sila. Di ba? Habang nandyan sila. Thank Jesus for provision. Yung mga provision po na binibigay sa atin, magpasalamat tayo. Salvation. Dapat hindi lang tayo yung masave. Di ba? Hindi lang dapat tayo makapante na tayo lang. Di ba? May mga gifts po tayo na maging soul winner. Di ba? May mga chance nga na papaisip ako, Lord, bakit kinuha mo agad lahat yung mga may chance or may mga gift ng soul winning? Baka sasabi ng Lord, ikaw naman. Di ba? Baka tayo naman. Thank Jesus for church. Di ba? Saan mo narinig ako patuloy ako nagpapasalamat sa Diyos kasi may tinatayo siyang church. Hindi lang kung saan man ako nakaroon. Meron din siyang tinatayong church sa mga provinces, yung mga hindi natin nakita ng mga, alam mo, mga aita. Yung mga ministry nila kasi binigay na yung buhay nila sa ministry. Ako siguro, kapag wala akong responsibility, kaya ko siguro yun. Pero may mas responsibility pa rin tayo na kailangan natin gampanan. Diba? Noong mga college yun mga college life, nabuksan na yung utak ko or yung isip ko about dyan. Lord, paano yung mga nasa bundok? Paano yung mga aita? Paano yung mga, kung ano-ano mang kailangan ng words mo? No? Noong mga times na yun, wala pa. Pero nung mga kita ko sa social media, sa mga internet or mga pwede mo siyang panoorin, meron na. At mapapasabi ka, Lord, salamat. Pati sila, sinisave mo. Pati sila, kasama sila. Thank Jesus for friends. Diba? Yung mga hindi mo nasabi sa kapatid mo, na mga takot mo, diba? Binibigay nila sa'yo na pagkakataon ng pakinggan ka. Thank Jesus for another day. And thank Jesus for His faithfulness, sa kanyang katapatan. Kung ano man yan pa, ay mas marami pa yan na pwede natin pasalamat sa Kanya. Kaya patuloy po tayo magpasalamat sa ating Diyos. Gratitude changes our perspective. Faith, don't isolate yourself. Once po naramdaman or naranasan yung anxiety, yung takot na meron na yan. Kapag anxious tayo, minsan gusto natin mapag-isa di ba? Gusto natin, ayaw natin ng iba, ibang tao, ayaw natin ng kung sino man. Pero hindi natin kailangan harapin lahat mag-isa. Talk to trusted, yung mga pinagkakatiwalaan mong mga kaibigan, kapatid, lalo na, at parents. Diba? Noong mga times na, ano mo tawag doon? Yung mga kaibigan ko, wala silang matulong. Sorry naman. Hindi nila
ang tawag doon, hindi nila ako maintindihan. Kasi lahat ng sabihin nila, alam ko na. Ganun siguro ako kabasa ng tao eh. Kaya talk to trusted, di ba? Kung hindi ka maintindihan ng kaibigan mo, next mo yung mga kapatid mo. Di ba? Sila pala yung mga katulong sa iyo. Di ba? Yung mga akala mo kabigatan mo, sila pala yung mga kapagbigay ng gaan sa iyo. Next ng kapatid, pwede ang parents, kahit nakakatakot silang doon sabihan, gawin mo siyang best friends. Ay ang parents, hindi ka i-judge agad. Talk to godly people, diba? Ang ating mga leaders sa church. Hindi lang naman yan sabihin na, kaya mo yan, sige na. May sunod na agad yan, ito yung verse, di ba? Ano sabi sa verse, di ba? May mga ganyan eh. Sa iba, weirdo, di ba? Hindi mo maintindihan. Pero pag may time nga na may kaibigan ako, parang naano yung dila ko, sabi niya, number, 11. Tapos biglang 11, 18. Hala, tingnan natin sa verse kung ano man yan. Natawa lang ako doon. Sabi ko, itong batang to, Manatuwa ka talaga. May mga reminders po na pumapaligid sa atin. Humingi tayo ng prayer sa mga godly people, godly persons. Mag-open up po tayo. And sometimes God uses the church community po to strengthen us. Para may sabihin niyan, philosopher, paano kapag ang church na ang nagbibigay ng anxious? Problema mo na po yun. Kasi naniwala ko si Lord hindi tayo bibigyan ng anxious. Hindi niya tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang harapin at dagpasan. You don't have to fight alone. And thus, rest. Magpahinga ka. Church, tao ka. Tao tayo. Tao lamang tayo. Hindi tayo si Jesus na nagkatawang tao lamang. Tayo ay tao lang. Hindi ka po machine, hindi ka robot. Diba? Kita ko yan sa Baguio eh. May, nag-serve na, wala nang waiter or waitress. Machine na. Hindi mo kailangan maging available po 24/7. Kapag hindi po nakakaaya-aya or hindi mo gustong bumangon para sa kaibigan mo or sa kung sino man, kailangan mo, hindi mo kailangan maging available 24/7. Hindi po weakness ang magpahinga. Rest can be an act of trust. Kapag nagpapahinga po tayo, parang sinasabi po natin sa Lord, Lord, habang nagpapahinga ako ikaw muna ang kumikilos. Or ikaw muna ang kumilos behind the scene Ikaw muna lahat. Diba kapag maraming benefits po ang rest, ang sleep. Meron niyang, kung gusto niyong, maging shine yung skin niyo. Ayan, skincare tips. Ayan. Ang sleep po kasi, nagpo-produce yan ng glutathione. Isa sa mga glutathione na benefits yan, ng sleeping. So, hanggang ngayon, sabi ng mga kakilala ko, kaya mo matulog ng 8 hours, ng 12 hours, at mas marami pang hours. Sabi ko, opo, kaya ko, kasi meron akong yung watch ko, ma-detect mo kung ilang oras ka natulog. Tapos, minsan nga na-my-day ko nga yun, sabi niya, kaya mo yun? Opo, kasi wala akong alalahatin nung time na yun eh. Diba? Hindi ako ng-school, hindi ako na kung ano man. Diba? Basta pagpayapa po yung isip mo, kaya mo siyang matulog. Diba? Siguro, hindi ko naman judge agad yung mga may insomnia. Sakit na po kasi yun yung mga ganyan. Na hindi natin agad na, ang tawag doon, napagamot. Ayan. So kapag basta marami pa yung usapan na ganyan eh. So, kailangan po magpahinga. Kailangan natin, kapag hindi na natin kaya, magpahinga ka. Just rest. Di ba ganyan ang ginawa ng, kahit nga si Lord nagpahinga siya. Pero habang napapahinga po siya, hindi siya talaga tulog. Diba? Nagpapahinga lang siya. The peace of God is our daily choice. Every morning po, meron tayong choice.
Tama? Daily choice. Ano yun yung palaman? Ladies' choice. Hindi lang po ang mga dalaga ang may choice. Ayan. Everyone has a choice. Meron tayong free will na binigay ng Diyos. Pwede tayong gumising at sabihin, ang dami kong problema. Diba? Ladies' choice. Or, Lord, hindi ko alam kung ano ang dadalhin ng araw na ito, pero alam kong kasama kita. Pwede natin sabihin, I don't have all the answers, but God does. Baka hindi mo pahawak yung answer mo right now, pero alalahanin natin, alam na ng Diyos ang kasagutan sa problema at takot mo. I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. I may feel weak, but God is my strength. Church, overcoming anxiety does not mean hindi na tayo matatakot. It means matututunan natin kung saan natin dadalhin ang ating mga takot. Kapag dumating po ang anxiety, pray. Please pray. And surrender it to God. Trust Him and receive God's peace. Tayo po tumayo. Kung dumating man ang anxiety, yung mga seasons natin, yung mga problema natin, hayaan natin sabihin natin sa Kanya lahat into words. At surrender natin into actions. Surrender natin lahat ng takot, ng worry, alalahanin natin, alisin natin, kabigatan ng puso, kabigatan ng isip. Right now, sabi ng Lord, trust Him. Pagkatiwala mo sa Kanya lahat. Maniwala ka na kaya ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Na yung maliit mong problema, may malaki kang Diyos na kayang solusyonan. Ngayong umaga, tanggapin natin ang kapayapaan na ibibigay ng Diyos. Nandiyan ko po ang music team.